Okay. Uy. Senator, we're running out of time, but I wanted to pivot to another issue, which is impeachment. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, Apat na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Oh. Hindi lang sa pusakal. Ungas siya, ungas. Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong confrontation noon? Lalagay niya kami on the spot. Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. The idea that... Maximum daw 6, sabi niya. Maximum 6 senators. Pero Baka daw umabot naman ng 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Mo, kami, nag-usap-usap na rin kami At least some of us, Ang titingnan namin yung pasong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, no? Nasa microscope kami, kaya babantayan kami dyan whether or not may interest kami tumakbo pa o wala na. Nagmamasdan kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya at pagkukonvict pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-acquit kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami, huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict. Pero para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal. Thank you. Galing yan sa sa salitang pusa sa kalye. Pusakal. Ito nang galing yan. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami akong pwedeng isipin kay Senator Ping Lacson. Pero hindi ko siya maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to a Senate trial, and that it's going to be a numbers game, that's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Walang basis at all. Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas do sa puno. Iba yung ibang aura ng anak. Ako, umahanga ako doon sa anak Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrouble ka na naman. 18 to 20 daw naman. 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, sa kagaganyan niya, baka malaglag siya from the kisame. Sorry. Dati rin, Alam sigurado mo ba yung mga nalalaglag sa kisame? Kung ano yun? Yes, sir. Ano yun, Ako alam ano ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Tanong nyo no, kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisame, galing sa kisame. Yung tuko, lalagay sa kisame. Butiki. I don't know what tuko is. Lizard. Hindi mo nang tuko. Lizard. But Gecko. anyways, It's a Tuko. lizard, Gecko. no? It's a lizard.
Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Paneros yung lizard. But the reason I keep coming back to this is, yes, so you don't think there's any basis? Kasi, you know, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report niyo, Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? I don't know. I can only speak for myself. Ako titingnan ko ebidensya. Wala akong decision ngayon eh. Okay. Nanood nga ako doon sa testimonya ni Madriaga, pero wala, di ko mambibig ko eh. Bakit ako magko-comment? Magiging senator judge ako. Parang it's almost a certainty na Correct. itatransmit sa amin yung articles of impeachment. Yeah. Even to comment positively or negatively doon sa testimonya ni Madriaga, yun lang, inappropriate na eh. Yeah. Wow. Actually, that's what I was gonna ask you about next, but okay, fair Hindi enough. ko sinasabing meron kaming kasama na inappropriate, ha? Pero dapat wag mag-comment. Kami yung huwis eh. Correct. Okay. Okay? Ano? Sige, sir. We'll leave that there. We've taken up a lot of your time already. Thank you so much for talking to us again today, Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair, Senator Ping Lacson. Salamat, Sen. Thank Yung you, pelikula na yun Senator. Pusakal, Thank you so much. 1997. May napanood daw si, Pusakal. Napanood mo yung Ami, yung pelikula Pusakal? 1997. Panoorin mo Hindi. ulit. Oh. Marami akong alagang pusang kalye. Marami akong alaga sa bahay. 1987, hindi pa ako 97. pwedeng hindi pa ako pwedeng manood ng pelikula noon eh. 97, di 87, 97. Oh. Pusakal ang title. Hindi ko napanood yun. Wala niyan sa Betamax. Ganun. May ko na nun. Betamax. Oo. May ko na Sige nun. nga. Okay na, ayan na, nilayasan na. May DVD. May DVD. Wala pang DVD noon. oh, you wanna bring up yung pagkahuli mo? You dug your own Tuloy, grave. tinamaan ka ng kidlat. You dug your own grave there. O hindi Gusto ba? mo balikan nung Hindi nahuli ka bawal na? bumili ng DVD. I know, but it was not befitting your position at that time. Ano, hindi bawal bumili ng DVD yung pirate. Ayan, na-share mo ng katuloy. Illegal yun. Illegal magbenta. Na-share mo ng Illegal katuloy. bumili. Hindi illegal bumili. Hindi ba illegal bumili? Hindi, yung pagbenta. Yung pagbili. Nagpa-legal research ka pa niyan, ha? Oo, niresearch namin dahil nagsabit kasi ako ng resignation. Yun yung depensa Hinahanap na eh. ko ano yung parusa sa akin. Hindi Yun siya yung illegal. defense na eh. Yung nagbebenta Or, ang... si Ami doesn't buy your defense. Hindi, yun. Tanungin nyo. Tanungin nyo. Hindi ba accessory to crime yun? Oo, tanungin nyo. Si Juan Palo ng Ate Kahuli, sino ba yung artista na yun? Oo. Si... Purchase and consumption of anything Hindi, illegal hindi. is illegal in itself. Hindi, ukay ba? yan eh. Pag bumili ka ng ukay, no, hindi illegal yon. Yung ukay kasi parang DVD eh. Yung nagbebenta ng ukay, pwedeng hulihin. Tama ba yan, Ami? Unlike in Europe, ha, pag nahulihan ka ng ng Yes. ganyan mga illegal, That's mga also a crime. may mga IP violation, siguro 1,000% ang patong ng presyo nung binili mo, yung fine. Oy, How long ago was that? 50% naman yung DVD nun eh, times 1,000. How long ago was that? Oo. Nung more than 10 years ago. More than 10 Panahon ni years. Pinoy. Yeah. Panahon ni Pinoy. Kaya hindi 1997. To this day, you're still paying for it. Oo, talagang nabagabag yung aking konsensya. Hindi mo napapansin? Hindi. No, I'm so penitent. Oh no, nobody Hindi ko can tell. napapansin yun. Nobody can tell. Hindi ko napapansin yun. Sabi nga ni Pinoy noon, sino ba ang hindi bumibili ng Oh, DVD? papahamakin mo pa si Pinoy. Hindi, Ano ka ba? naalala ko lang tinanong niya. Parang 97%. For buying. Ayon sa Okta. Bibili na. Papahamakin mo pa yung okta. Okta naman. Okay, we'll leave that there. Baka ma-trouble pa tayo. This conversation is going nowhere. You're watching StarCon when you just Pusakal. need to take a very quick break. We'll be right back. Pusakal. Senator Lacson, first things first, Zaldico na huli na raw sa Czech Republic and you are planning to invite him to the Blue Ribbon Committee hearings right away. Ano pong plano doon? And have you coordinated with the DILG and yeah? Yeah, not yet, no? Ang sabi ko, at first opportunity. Kasi may proseso eh. Alam mo, wala tayong existing na extradition treaty with the Czech Republic. So ang options left, at least two ang alam ko na pwedeng daanan through diplomatic channels and second, through Interpol. Kasi may red notice list naman nasa red notice list naman si Sandico. So ang ang more practical yung through diplomatic channels kasi
yung deportation proceedings is unilateral to the country where an alien has been caught. Ano? So wala tayong influence except yung through diplomatic means. Kayo, Senator, medyo familiar naman kayo sa mga investigasyon, sa mga intelligence, Teka lang, counterintelligence. Sorry, Ronald. Tapusin lang natin yung question about how he will be brought back. Because, Senator, we were talking earlier na pwede naman deportation. Yes, correct, walang extradition treaty with the Czech Republic. But given that he's not holding any official documents, that should be a cut and dried case of deportation, no? Yun nga yung tatanong ko. Sorry. Dahil Akala ganun ko you're moving on to ganun yung background kasi ni Senator Ping Lacson. Kaso kung ito ay by design, ibig sabihin, naplano na yan ng gobyerno. Kung ibig sabihin kung ito ay by design. Yeah. Kung by accident, then medyo baka matagalan. Diba? That's what they were saying, baka Oo. up to 3 weeks. Ano bang pakiramdam nyo rito, Senator? Ito ba ay talagang planado, itong kanyang pagkakahuli? Or nagkaroon lang ng aksidente at saka pagkakataon kaya siya ay nahuli? Paano yan ay makaka-apekto kung gaano kabilis siya dadalhin dito pabalik? I don't think it was by design, ano. Kasi nag-cross siya ng border. Alam mo, kasi Sec, since nagkaroon ng maraming influx ng immigrants sa European countries, medyo nagigpit sila sa border. Before, napaspasok ka, cross ng border, wala naman checkpoint eh. Pero dahil nagkaroon sila ng problema sa napakaraming mga immigrants, no, na nanggagaling sa mga war-torn o may mga crisis na bansa, medyo randomly, nag-check sila sa checkpoints, nag-check sila sa mga borders. Ano. In this case, kung nanggaling sa part ka ng Portugal, nag-by land, you can just imagine the travel. Ano. At saka dyan sa border ng Prague, doon sa Czech, talagang lagi may checkpoint dyan. As a matter of fact, magpapark ka muna sa isang parking lot, pagkatapos magkiklear ka doon sa para silang merong, hindi naman toll booth yun, pero merong dadaanan doon. And dahil undocumented alien siya, kaya siya na-check. So dahil nga cancelled yung kanyang Filipino passport. So yung ating mga haka-haka noon na sinasabing meron siyang Portuguese passport o meron siyang yung golden visa or whatever, mukhang hindi gano'n ka-accurate. Kasi kung meron siya, hindi siya masisita dahil kung halimbawa he's using his Chinese name or any assumed name, nanggaling siya sa ibang Schengen country, nag-cross siya, may papakita siyang dokumento. Correct. So kaya siya na-check at saka na-arresto kasi nga undocumented alien. Now, ang problema dyan, kung lalabanan niyo yung deportation proceedings, kasi I don't think magkakaiba yung immigration laws ng iba't ibang country. No? Halos pare-pareho yan na mayroong due process. Pag nilabanan niya yan, medyo matagal yan. Medyo protracted yung legal battle dyan. Yes. Hindi ganun kadali. Pero kung mag-voluntaryo siya, ito yung magpapatunay na sinasabi ni Ronald na by design, kung hindi niya lalabanan yung kanyang deportation at magbo-voluntary, magse-self-deportation na lang siya, yun ay ibig sabihin, baka nga may usapan. Sir, as you pointed out, for all this time we've been working under the assumption that he has a golden investor visa or passport. Actually, I'm not even sure which is which. It's a visa. From Portugal. Not a passport. Not a passport. So he is not in any way a dual citizen. That's not even. Wala But pa. at one point, sinabi Wala pa yon. ng DILG that they suspect, right? He might have a passport. Yeah, Yeah, but the they golden suspect. visa is a visa. Hindi Yeah, pa I know. It's a golden visa, but Yes. But if he you don't- also thought he had a passport to begin so with. sir, if you even if you assume that he has a golden visa, it's a visa on a Philippine passport. So if the passport is cancelled in the Yes. Philippines, therefore you have no travel document at all. Yeah, precisely. Kasi cancel yung passport, kasi may golden visa ka, parang Schengen visa yun na hindi expired. Okay, so baka yun nga. Tama. Ang basic Senator, document tama kasi ba yung passport namin? Yung visa, residency, ano lang yun permit lang yun to stay. Permit to stay. Kasi kung Schengen, that's only good for 3 months, di ba? Yun ang maximum. Unless mag-extend ka, mag-grant yung extension. Pero kung may golden visa ka, parang residency permit na Okay. yun eh. Yeah. The You can reason, stay for the longest time. naalala ko na At why... wala namang balita na nag-file siya ng asylum. But naalala ko na why there was at one point, there was a lot of talk about a passport kasi walang record of him leaving the country
So even if he had a golden visa and he used his Philippine passport, may record ng BI. But because wala silang record, DILG was saying na mukhang may Schengen passport siya. Yeah, Schengen, madali yun. Yeah. Ang tanong ko lang, Senator, with all these things Regina, na... sundan ko lang yung sinabi ni Regina. Yeah. Sorry, Seka. Yes, sir. Kasi malamang yan, may nakausap siya sa immigration, hindi ni-record. Tinatakan lang yung Yeah. passport niya nang nag-depart siya, pero hindi ni-record na siya umalis. Kaya walang record na umalis. Ngayon, magandang imbestigahan niya kasi kung ma-recover yung kanyang passport, makikita doon kung sino yung particular na immigration officer na nagtatap. Kasi may mga kanya-kanyang code yan eh. Kung sino yung nagtatap. So, Yeah. dapat na imbestigahan din yung aspeto na yon. Sigurado may kakilala siya, hindi yan na ni-record na umalis siya. Pero, So, pero yung Senator, pagdating kung niya, isa-second guest nyo, si Saldico, bakit siya lumabas ng Portugal? Portugal. Bakit niya i-risk yan na napaka-unpredictable ng kanyang status? Diba? Diba dapat magpe-play safe na siya? Hindi na siya masyadong bumibiyahe. Anong nag-udyok sa kanya na lumabas ng Well, Portugal at tumawid pa papuntang Czech Republic na kung hindi naman kinakailangan maging sobrang matalino para malaman na medyo mas mahigpit doon? Ano, Eastern Europe na yan eh. Well, remember, nasa news na, all over the news, nasa Portugal siya. So kung ikaw rin si Saldico, Yeah. teka muna, alis ako ng Portugal, medyo mainit ako dito. Ngayon, yung choice niya ng Czech Republic or Prague, that's siya na yon kung bakit Prague yung napili niya. Kasi from Portugal, pwede naman nag-cross na lang siya ng Spain, mas malapit. Or pumunta siya halimbawa ng any country within the Schengen area na malapit-lapit yung biyahe. Kesa doon sa bibiyahe ka ng malayo. Kasi Eastern yan eh. From Southern Europe, tagos ka ng papuntang Eastern Europe. Medyo mahaba yun. DILG... Saka ang ganda ng Prague. But DILG... anyway, Tsaka, yung report, At saka amin, masarap ang Ganda beer sa doon. Yes, Huh? exactly. Sabi nila, Well, just that's like the Germany, best- right? That's the best beer Senator, daw kumpara sa we Germany. understand Rival na kung yan. ipapatawag nyo. But, Kung ipapatawag nyo si Saldico, may balak din kayong ipatawag si Orly Gutesa and 18 former soldiers. So tuloy na yan kung sakasakali na Yes, but itutuloy nyo yung yeah. Sigurado na yan, ha? Yes, but with leave of court, of course. Kasi pag na-surrender na siya sa Philippine authorities, he will be under the legal Yes. custody of the same Digan Bayan. Hindi naman pwede Yeah. makapag-agawan kami ng custody kasi Yeah. mas i-respect, even assuming Yeah. na merong warrant of arrest, si Saldico from the Blue Ribbon Committee o from the Senate. Kasi sa ngayon, show cause order pa lang yung issue namin eh. Dahil nung last January, when we invited him, hindi siya sumipot along with Orly Gutesa. Pero dahil may Supreme Court ruling na hindi po pwede yung indirect contempt nang walang show cause order or explanation doon sa tao para ipaliwanag ba't hindi sila nakarating. Kaya minabuti namin na ando kami sa medyo cautious na i-show cause order muna natin. Pag hindi satisfactory yung explanation, then pwedeng i-decide ng committee pagbutuhan doon the issuance ng warrant of arrest o i-cite for contempt. So hindi pa nangyari yon. Now, moving forward, halimbawa nandito na siya, meron ng leave of court, ang nasabi ko noon, i-resume ko lang yung hearing kung even simultaneously, may report out ko na o may sponsor ko na yung partial committee report by way of 9 signatures. No? Dahil yung majority Yes. of 17 regular members is 9. So without the required number of signatures para ma-report out yung committee report, yung partial, sinabi ko na suspended na muna. So ako, confident naman ako kasi sa ngayon, 6 na kami nakapirma doon. So 3 na lang yung required Yes. signatures para ma-file na sa Bills and Index at may report out, may sponsor ko, magdebate na kami, mag-interpellation, mag-amend, mag-adapt. Senator, may balita ka na ba kay Orly Gutesa? Dahil balak mong ipatawag. Dahil alam ko, marami kang mga, may network ka dyan eh. Alam mo na ba kung nasan siya? Wala. Tanong natin kay Mike Defensor. Wala. Well, Hindi niya alam eh. we asked him Na and he said he nag-down doesn't know. Yeah.
Senator, so safe to say yung paghuli kay Zaldico is not gonna affect your partial report? Or will you wait to have another hearing? Kasi nasabi ko na yun kailangan ma-report out bago ko i-resume yung mga hearing. At sabi ko kung sakali magre-resume ng hearing, kasi interconnected, saka related naman yung testimonya ng sinasabing ex-soldiers at saka si Orly Gutesa, pwede silang pagsabay-sabay yung tatlong grupo na yon, Zaldico, Gutesa, at saka ng ex-soldiers sa isang pagdinig para magkakomprontahan na, magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi remember, si Zaldico, humarap siya pero Facebook wala man lang affidavit via apostille, kasi meron tayong apostille agreement with most of the Schengen countries like Portugal. So nung nag-avail siya ng apostille doon sa kanyang notary public sa ibang bansa, not even in Portugal, di ba? Pumunta pa siya yata ng Austria or somewhere else. Ginamit niya yun sa petition niya sa Supreme Court. Hindi kung nag-submit siya ng affidavit sa Blue Ribbon Committee at nag-invoke siya ng apostille agreement, then valid yung kanyang affidavit na siya nandit. But just the same, kailangan i-confront siya ng mga magtatanong. Kung wala siya rito, paano siya tatanungin kung basta affidavit lang ang sinadala niya? On the other hand, Facebook post yung kanyang ginawa, nag-video message siya, walang value yon, walang evidentiary value whatsoever kasi nga, self-serving yon. Kasi hindi man lang siya nagpunta sa embassy para magpa-authenticate at doon siya mag-take ng oath na totoo yung kanyang sinasabi. So, Senator, ano bang status ngayon ni Zaldico, yung kanyang legal status? Ano yung kaso na nakasampa sa kanya? Alam ko may nakasampa sa kanyang kaso Pero para sa ating mga tikapakinig, ano na bang status niyan? May preliminary investigation na ba yung kanyang kaso? So, nasaan na yung kanyang legal status at this point? Nasa sandigan na yung kanyang kaso doon sa Nauhan, yung isang ghost project doon, substandard project sa Nauhan. Mindoro, Kaya nga kasama niyang respondent doon, si Pacanya, Yes. And yung regional director doon sa 4B. Ngayon, ang hindi pa natutuklasan ng Ombudsman, and I hope makarating sa kanila ito, kasi sa committee hearing namin, sa Blue Ribbon Committee hearings, and even in my doon sa dalawa kong privilege speeches, mas malaki yung kanyang pananagutan sa Bulacan. Kasi sa testimony ni Henry Alcantara and Roberto Bernardo, 35 billion pesos ang nailagat niya doon sa Bulacan province alone. At katunayan, sa testimonya ni Alcantara, sinabi niya na pinahanap pa siya ni Zaldico na mga kalapit lugar labas ng Bulacan kasi lobo-lobo na yung kanyang insertion o yung kanyang alokasyon sa probinsya ng Bulacan, baka raw mahalata. Imagine 35 billion sa isang probinsya. So si Alcantara, meron siyang parang nag-cross border na siya papuntang Tarlac. Merong project doon, parang umapaw na yung project niya sa ibang district engineering office sa Tarlac. Kasi pinapahanap si Zaldico. Kaya matibay yung pwede idagdag na kaso yun sa kanya once na ma-adapt yung Pardon Committee report, ma-furnish namin ng kopya yung DOJ or Ombudsman, pwede madagdagan yung kaso ni Zaldico. Sa ngayon kasi, ang kaso lang niya sa Sandigan Bayan na may warrant of arrest siya doon sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nauhan. Pero sir, how like... magiging, ginagis ko lang na ang magiging legal move ng abogado niya, magmo-motion sila for preliminary investigation. Remember, in absentia siya na preliminary investigation, he failed to submit his counter affidavit, parang deemed waived. So palagay ko, pag nag-motion siya sa Sandigan Bayan na mag-undergo siya ng preliminary investigation, baka pagbigyan siya, babalik sa Ombudsman yung kanyang kaso, but just the same, yung warrant of arrest niya stands. So habang nagpe-preliminary investigation siya, nakakulong siya. Pero sir, how likely is it that you will get the 3 signatures that you require for the partial report to finally be adopted? Kasi everything seems to hinge on that. I mean, to move forward, you'd want it to be adopted by the Blue Ribbon.
And only then will you be looking at the involvement of Guteza, the 18 former soldiers, and Zaldico. So yung tatlo po, sino kaya yung can you give us an idea sino yung tatlong inyong napupusuan na mag-a-adapt nitong committee report? Parang high school. Yeah, it's good you ask that, Ed, kasi kaya ko din-decide na isuspend. Para na sa ganon, ma-realize na responsibility nila na mag-send sila ng committee report. Whether mag-manifest sila doon na they will interpolate, they will amend, they will file their separate opinion, or they will dissent. At least, i-fulfill nila yung kanilang duty na magpirma sa partial committee report. After all, nag-participate sila sa committee hearings. Bakit tayo nila magpirma? Isa lang ang pwedeng conclusion. Para hindi lumabas yung committee report. Now, kaya ako confident na makakabuo kami ng at least 9 kasi pumasok na si Senate President Soto. Sabi niya sa akin, tutulungan na lang kita kasi alam ko nahihiya ka makiusap sa mga kasamahan natin. Ako na makikiusap sa kanila na kung pwede pumirma naman sila. Well, ako, I don't expect any member of the minority bloc to sign kasi nag-express na sila. Ayun nila kasi I'm very sure kasi at least isang member ng majority, yung new majority sa ngayon, umamin na siya kay Senate President Soto na nakapag-commit siya sa isang dating kasamahan niya sa dating majority na nasa minority ngayon na hindi siya pipirma. So I can just, speculate na yung ibang mga kasamahan namin baka kinausap din ng ibang nasa minority ngayon kung pwedeng wag pumirma kaya hindi kami makabuo. So kaya ako naisipan na naka-hinge doon yung resumption ng mga hearing doon sa makabuo ng signatures para naman ma-realize nila meron silang duty, meron silang responsibility na mag-sign ng committee report. Ngayon, maganda yung pangyayari, development na nahuli si Zaldico para na sa ganon, nasa sa kanila na isondem parang nasa balikat na nila na gusto nyo ba ituloy ang ating pagdinig at ma-imbestigahan si Zaldico o hindi. Medyo yung bigat na yun nakaatang sa kanilang balikat para magpirma sila. So yung tatlong ito na napupusuan ninyo, sila ay hindi miyembro ng minority ngayon. Sila ay Majority. Hindi sila member ng minority. Kasi yung minority parang sarado na yung tindahan doon hindi na kayo makasa sa minority na babaliktad So they're Hindi, members. nagsalita na sila di ba? Yeah. Naggawa nga sila ng ng minority report na illegal Yeah. Hindi, sir. The three people that you're talking about are members of the majority. Majority. Yes. Yes. The majority. And the person na that they promised their vote to, na dating majority, na ngayon minority, ay wala sa Senado. No. Nasa Senado pa rin. Okay. Kaya lang, at Minority, least one of the members of the majority bloc, The current at majority. ang response niya kay Senate President, pasensya na SP kasi nakapag-commit ako sa isang dati kong na member pa rin na Senate. Pero Napag-usapan minority daw siya ngayon. na huwag pumirma. Pero minority So nga. unless magbago yung isip niya at pagbigyan niya si Senate President, madadagdagan pa na isa yung 6 ngayon. And hopefully, meron pang 2 sa majority na pipirma pa para ma-report out na. Kasi sa ngayon ako, Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, SP, at saka Senator Erwin Tulfo. 6 kami nakapirma. So, 3 pa yung kailangan. But So, when we Senator- spoke to you a month ago, sabi niyo that back then, this was in March, you needed 5 signatures. So there's been progress kasi ngayon 3 na lang po. Si Tito Soto at si Erwin. Yung dumagdag. Kasi alam mo, Talagang February kakapul 11 ka. pa ito na route eh. Si Senate, February 11 pa ito na route. It's more than 2 months Parang- na nakatenga Oo. yung partial committee report na nandiyan sa kanila eh. Meron kami PDF na pinadala. Yeah. At ang sinabi namin sa mga staff nila, kung ready kayo pumirma, ipapadala namin sa inyo yung hard copy para mag-affix kayo ng signature. Yeah. So there's been progress, sir, pero safe to say, ang hirap to convince your colleagues to sign the report? Kasi, Pero, Senator, very confident yung pagkakasabi nyo na maabot nyo yung 9 na majority. Pwede nyo bang ibulong kay Reg kung sino pa yung possible na 3? Kahit kay Reg lang. parang we can guess naman. Ito. Kung sino So, pa yung basahin ko members, yung diba, na mga hindi pa miyembro. Yung 3 na posible Pero mo. Senator, ano ba Dahil talaga sinabi yung kong main confident. beef nila?
ano ba sabi, bakit ayaw nilang pumirma? Kasi nung una, parang technical lang yung nire-raise nilang issue eh. Kasi pinadala niyo daw eh. Hindi yung yung actual na pipirmahan. Ngayon, ano naman yung Hindi, rason hindi. dahil nakatenga Ano lang, ang dahilan 2 lang buwan? yun. Ano yung main beef? Dahilan lang yun, Ami. Oh, ano Dahilan ngayon lang yung, nila yun ano na, ngayon reklamo ang nila? talagang reason nila, yung language. Pinalitan ko na yun. Oh, Sinopen ko na without, I remember. without sacrificing the intent. Oo, No? I remember. Kasi ang nakalagay sa Oo una nga. naming draft na pinadala, kaya nag-withdraw na ng signature, recommending filing of charges, which also means Yeah. the same thing. Kasi hindi naman kami, bilang Blue Ribbon Committee, hindi naman kami pwede mag-file ng information sa court. Pag sinabing we are recommending filing of charges, it's the same way of saying na we are recommending preliminary investigation. So pinalitan ko na yung language, sa halip na recommending filing of charges, recommending preliminary investigation. So pareho rin ang meaning Pero doon. ayaw Kaya pa rin lang, nila eh. Anong problema nila ngayon? ayun na nga. Dahil binago na yung lingguhan. Kasi sabi ko nga, kung ibebase ko doon sa reason na binigay nung isa na nakausap ni Senate President, nakapag-commit siya sa isang member na Senate na dating kasama niya sa majority, sa old majority, na hindi siya pipirma. So, So, mukhang yung iba, tingin ko lang, ganun din. Nakapag-commit sila sa iba namang members ng minority ngayon na hindi pipirma. Sir, for the benefit of the Paikot-ikot, viewers who are wondering kasi, of course, kami, they don't we can really follow, know. pero ipapangalanan na po ni Ed. Ito yung mga members ng Blue Ribbon na majority. Okay. Teka. Of course, si Chairman Ping Lacson, Vice Chairman Erwin Tulfo, Deputy Majority Leaders JB Ejercito, Rizon Tiberos, tapos ang other members of the majority, si Bam Aquino, Pia Cayetano, Win Gatchalian, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, and Mark Villar. The other 6 are members of the minority na. Senator, kamusta yung inyong second vote? Teka lang. You don't have to answer. Teka, magpapacheck pa kayo Teka ng mga lang. pangalan eh. So coming back to the names, I'm sorry to point this out, Senator, pero na-mention niyo na din naman sila in our last interview, and those are Senators Mig Zubiri, Win Gatchalian, and JV Ejercito. So I guess the Sila question yung is, nag-withdraw. Sila yung nag-withdraw ng signatures. oo, sila yung tatlong nag-withdraw, and the question is, are they the same 3 people that you're chasing right now? Let's not go there. Oh. Pero Sen, meron kayong kanya. May nakita akong second Ayoko vote kasi nyo. mag-preempt kasi nasabi ko na ito, hindi ako nakikiusap sa kanila. Ayoko makiusap kasi nga, sinabi ko na I respect whatever reason they have Yeah. na hindi sila mag-sign. Kasi iniiwanan ko na lang yung sense of duty or sense of responsibility nila kung magsasign sila o hindi. Ako nga, kung lalapit sila sa akin sa floor habang nagsasession, Sen, baka pwedeng pakipirma itong aking committee report. Even without reading, nagpipirma ako kasi babasahin ko naman yon bago mag-period po interpellation. Saka, pagka hindi ka naman mag-indicate na mag-amend, mag-interpellate, kung ano man, pwede ka naman mag-interpellate eh. Pwede ka naman mag-amend eh. Maski nga hindi ka member, pwede ka mag-interpellate, pwede ka mag-amend. Yeah. So, Senator, ano yung sinasabi nyo? Hinihingi nyo yung kanilang sense of responsibility at saka ano pa yon? Isang sense? Sense of duty. Duty. Ayun. Oh, may comment na naman. Ano? Wala. Finish your sentence. In-emphasize ko lang. Finish your sentence. Sense of duty at saka sense of responsibility. No? Yeah. Hindi kasi ganito, Sek, no? Member sila, nakikinig naman sila o nagpa-participate sila sa hearing. So hindi ko mawari kung bakit hindi magpipirma. So there must be a compelling reason kung bakit ayaw nila magpirma. And iwanan ko na sa kanila yung kung ano yon. Parang alam ni Reg kung ano yung compelling reason. Ba't tayo nila pumirma? Dumaan ang anghel, oh. Yeah. Hindi, pareho iniisip natin. Huwag na lang natin sabihin. Kasi alam mo, pero kaming rule sa Senate na huwag kang Of course. mag-impute Oo. ng motive Yeah. sa kasamahan mo. Tama naman. Hindi, kaya nga Sadyang pilyo lang to si Ral Llamas. kaya nga kami na lang ang mag-i-impute. Oo nga. Ikaw mag-impute. Oh, yan. Oo I'm nga. not gonna Senator, meron ba kayo kung sakasakaling mapatawag si Saldico? Meron ba kayong priority na gustong-gustong itanong sa kanya? Oo. Ano yung totoo, Ano ano yung po hindi yan? doon sa kanyang pinalabas na video? Yun ang una ko itatanong.
Okay. Nag-video siya kasi yun, ano yun material yun. Kasi yun yung nilabas. Assuming na siya yun, Kasi sa ngayon, may question pa rin kung siya yun. May nagko-question Pero I have no doubt na siya yun. Katunayan, noon yung dinig na inimbita namin siya, pumapayag ako na magpunta siya sa embahada kung nasan siya nandoon at mag-authenticate yung consul doon at mag-testify siya. Willing ako Ang umayaw nga doon, si Senator Bato sa chat group namin, sabi niya, Sir, medyo malabo yan. Paano natin siya, wala siya sa jurisdiction ng at least yung physical, hindi naman lang natin siya makontempt. Sabi niya, kung sakali magsinungaling siya kasi nasa labas siya ng jurisdiction ng Pilipinas. So, listening to the advice of Senator Bato, inimbita pa rin namin, pero hindi nga gano'n na nangyari, kundi sa labas siya nag-post ng video. Nagkaroon pa ng question yung kanyang nilahad doon kasi kinontra ni Bernardo. Di ba, tatandaan nyo, sinasabi niya na yung 100 billion, ito yung listahan, binigay ko lahat yan kay President Marcos. Na ito, sinabi ni Bernardo, although hindi niya ito tinestify doon sa Blue Ribbon Committee hearing, kasi walang hearing noon, at sinabi niya sa akin, kinumpay niya, kasi kinumpay niya agad sa kanyang digital files, yung listahan ni Saldico. Sabi niya, imposible yan, Senator. Hindi totoo sinasabi ni Saldico. Kasi yung 52 billion dyan sa 100 billion na yan, ako yun ang asiwa. Ako yun ang distribute. At yan ako kumuha ng pambigay kay Olaybar. Na ang suspetsya na pati kay Adrian kasama. So doon pala, kaya gusto ko i-confront si Saldico doon. Sa niya hinugot yung kanyang statement na buong 100 billion yung kung magkano man yun, yung 25 billion, dineliver niya kay President Marcos. Gusto ko siya i-confront kay Bernardo dahil magkasalungat yung kanilang testimony. Kanilang magiging testimony. I'm sorry. Wala pa nga palang testimony si Bernardo along that line. Uy. Senator, we're running out of time, but I wanted to pivot to another issue, which is impeachment. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong confrontation lalagay niya kami on the spot? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula pa siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw umabot naman ng 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, nag-usap-usap na rin kami At least some of us, Ang titingnan namin yung pasong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, nasa microscope kami. Kaya babantayan kami dyan whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na. Nagmamasdan kami, obserbahan kami. At kung malabo naman ang ebidensya at pagkukonvict pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nag-convict kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-appoint kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami. Huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict.
Hindi lang sa pusakal. Ungas siya, ungas. Pero Ay, but para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal, Thank you. Hindi, galing yan sa kwan eh. Sa salitang pusa Pusang sa kalye. kalye. Pusakal. Ito nang galing yan. Hindi ko na tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami No, akong pusakal pwedeng na isipin magnanakaw. kay Senator Ping Lacson. Pero Pusakal hindi ko na siya magnanakaw. maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to Yeah. a Senate trial, and that it's going to be a numbers game. That's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Walang basis at all. Ano? Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas do sa puno. Iba yung ibang aura ng anak. Ano? Ako, umaanga ako doon sa anak eh. Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo eh. I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrouble ka na naman. 18 to 20 daw yung Alam mo, 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, ano. sa kagaganyan niya, baka malaglag siya from the kisam eh. Sorry. Dati rin, Alam sigurado mo ba yung mga sila nalalaglag aabot sa sa kisam eh? ICC. Kung ano yun? Yes, sir. Ano yun, Ako alam ano ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Tanong nyo no, kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisam eh. Galing sa kisam eh. Yung tuko. Tuko. Lalagdag sa kisam mo. Butiki, I don't know what tuko is. lizard, Hindi mo nang tuko. lizard, But gecko, anyways, It's a tuko, lizard, gecko. no? It's a lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Panelo yung lizard. But the reason I keep coming back to this is, yes, so you don't think there's any basis? Kasi, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report niyo, Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? I don't know. I can only speak for myself. Ako titingnan ko ebidensya eh. Wala akong decision ngayon eh. Okay. Nanood niya ako doon sa testimonya ni Madriaga, pero wala, tigo mambibig ko eh. Bakit ako magko-comment? Magiging senator judge ako. Parang it's almost a certainty na Correct. itatransmit sa amin yung articles of impeachment. Yeah. Even to comment positively or negatively doon sa testimonya ni Madriaga, yun lang, inappropriate na eh. Yeah. Wow. Actually, that's what I was going to ask you about next, but okay, fair Hindi enough. ko sinasabing meron kaming kasama na inappropriate ha. Pero dapat wag mag-comment. Kami yung huwis eh. Correct. Okay. Okay. Ano? Sige, sir. We'll leave that there. We've taken up a lot of your time already. Thank you so much for talking to us again today, Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair, Senator Ping Lacson. Salamat, Sen. Napanood Thank ko yung you, pelikula na yun eh, yung Senator. Pusakal, Thank you sa 1997. extension. May Maraming salamat. napanood daw si, Pusakal, napanood mo yung Ami, yung pelikula Pusakal? 1997. Panoorin mo Hindi. ulit. Oh. Marami akong alagang pusang kalye, marami akong alaga sa bahay. 1987, hindi pa ako 97, pwedeng hindi pa ako 19. pwedeng manood ng pelikula noon eh. 97, di 87, 97. Oh. Pusakal ang title. Hindi ko napanood yun. Wala niyan sa Betamax. Ganun. May ko na nun. Betamax. Oo. Sige nga. Okay na, ayan na, nilayasan na. May DVD. May DVD. Wala pang DVD noon. oh, you wanna bring up yung pagkahuli mo? You dug your own Tuloy, grave. tinamaan ka ng kidlat. You dug your own grave there. O hindi Gusto ba? mo balikan nung nahuli Sige. ka Bawal na? bumili ng, di bawal bumili ng I know, but DVD. it was not befitting your position at that time. Hindi bawal huli ng DVD yung pirate. Ayan, na-share mo ng katuloy. Illegal nga yun. Illegal magbenta. Na-share mo ng Illegal katuloy. bumili. Hindi illegal bumili. Hindi ba illegal bumili? Hindi, yung pagbenta. Yung pagpili. Nagpa-legal research ka pa niyan, ha? Oo, niresearch namin dahil nagsabit kasi ako ng resignation. Yun yung depensa Hinahanap na eh. ko ano yung parusa sa akin. Hindi Yun siya yung illegal. defense na eh. Yung nagbebenta Or, ang... si Ami doesn't buy your defense. Hindi, yun. Tanungin nyo. Tanungin nyo. Hindi ba accessory to crime yun? Tanungin nyo. Si Juan Palo ng Juan eh. Ate Kahuli. Sino ba yung artista na yun? Oo. Si... Purchase and consumption of anything Hindi, illegal hindi. is illegal in itself. Hindi, ukay ba? yan eh. Pag bumili ka ng ukay, no, hindi illegal yon. Yung ukay kasi parang DVD eh.
Yung nagbebenta ng ukay, pwedeng hulihin. Tama ba yan, Ami? Unlike in Europe, ha, pag nahulihan ka ng ng Yes. ganyan mga illegal, That's mga also a crime. may mga IP violation, siguro 1,000% ang patong ng presyo ng binili mo, yung fine. Oy, How pero long ago was that? 50% may DVD nun eh, so times 1,000. How long ago was that? Ah. Nung more than 10 years ago. More than 10 panahon ni years. Pinoy. Yeah. Panahon ni Pinoy. Kaya hindi 1997. Oo. To this day, you're still paying for it. Oo, talagang nabagabag yung aking konsensya. Hindi mo napapansin? Hindi. No? I'm so penitent. Oh no, nobody Hindi ko can tell. napapansin yun. Nobody can tell. Hindi ko napapansin yun. Sabi nga ni Pinoy noon, sino ba ang hindi bumibili ng Oo, DVD? papahamakin mo pa si Pinoy. Hindi, Ano ka ba? naalala ko lang tinanong niya. Parang 97%. For buying. Ayon sa Okta. Bibili na. Papahamakin mo pa yung okta. Okta naman. Okay, we'll leave that there. Baka ma-trouble pa tayo. This conversation is going nowhere. You're watching StarCon when you Basta pusakal. just need to take a very quick break. We'll be right back. Pusakal.